Ang imaheng ito ay isa sa mga pamoso sa pahina ng kasaysayan, ang Battle of Mactan. Sinasabing ito ang kauna-unahang pakikitigman ng mga Pilipino sa mga banyaga, ang mananakop at ang nakipaglaban at hindi nagpasakop. Ano ba ang pagkakakilala nyo kay Lapu-Lapu? Sino si Lapu-Lapu? Sa mga pampublikong paaralan, itinuturo sa grade 5 students ang kwento ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Ang mga kasamahan ng ekspedisyong ito Hindi lalagpas sa 2 talata ang inilaan ng ilang historian para sa kanya. Tila maliit na bahagi lang sa libro ang inilaan para sa itinuturing na unang bayani. Wala man lamang na isulat ukol sa kanyang buhay, pamilya at kamatayan. Tanging ang alam lang ng karamihan sa atin, si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Sino nga ba si Lapu-Lapu? Dito sa National Historical Commission, may mga koleksyon sila ng mga librong mga mismong kasamahan ni Magellan ang sumulat. Hindi rin naman nagtagal dito yung mga manulit na Kastila. Kaya wala rin tayong record. Kasi base sa kanilang pananaw, tayo kumukuha ng mga informasyon ng panahon na yun. Ngayon wala namang iniwan yung ating mga ninuno tungkol kay Lapu-Lapu. Ang alam lang natin ay natalo si Magellan ng isang mandirigma na ang pangalan ay Lapu-Lapu. The name of its village was Matan. Matagal na raw nananaliksik ang National Historical Commission tungkol kay Lapu-Lapu. Ayun o, si Lapu-Lapu. At natuklasan nila na maraming mga detalye ang pinagtatalunan tungkol sa buhay nito. Maging ang pangalan nga raw ni Lapu-Lapu ay maraming bersyon. Nagtatalo parang rin tayo sa kung sino talaga. Anong tunay na pangalan niya? Kalipulaco, Lapu-Lapu, Pula-Pula. Mismo yung mga reformista natin na panahon ni Rizal, hindi Lapu-Lapu ang ginamit. Kalipulaco. Pero ang sabi nila, kaya daw Lapu-Lapu, yung mga paboritong kwento, hirap daw yung mga Espanyol sa Lapu-Lapu. Actually, it's Pula-Pula daw. Red. Maging sa bersyon ni Antonio Picafetta, ang official chronicler ni Magellan, ang pangalang si Lapu-Lapu ang nakatala sa libro nito. Ang ginamit na sandata ni Lapu-Lapu sa Battle of Mactan, pinagdedebatihan din. Pero binanggit dito na ang ginamit na kampilan. Kalagay dito sa mga pag-aaral, mga klase ng mga kampilan, hardened spears. Kung may mga kamag-anak pang natitira si Lapu-Lapu ngayon, marahil maraming katanungang masasagot tungkol sa kanyang kabayanihan. Kung gaano kalayo yung pag-aaral natin kay Lapu-Lapu, yung mga descendants yun na-trace mo na. Wala pang walang nag-attempt. descendants. Wala pang nag-attempt. Wala pang nag-attempt. Tingin nyo mahalagang i-trace yun? Kasi maganda rin kasi mapuprove mo na totoo nag-exist si Lapu-Lapu. Dito sa Luneta, isang estatwang makatawag pansin sa mga namamasyal dahil sa laki nito. Maging ang rebultong ito na yari sa metal ay nagkaroon pa rin ng issue. Ayon sa batas, bawal daw kasi ang pagtatayo ng rebulto sa Luneta maliban kay Rizal. Ito na yata ang pinakamalaking estatwa ni Lapu-Lapu sa buong Pilipinas. Marahil ay libo-libo na rin ang nakapasyal sa parking ito para silayan ang rebulto. Pero gaano nga ba natin kakilala si Lapu-Lapu? Dito sa Cebu, ipagpapatuloy namin ang paghahanap. Marahil sa mga mismong bayan kung saan naganap ang kasaysayan, matutuklasan namin ang totoong katauhan ni Lapu-Lapu. May nakuha sila dito mga skeletons, ng tao, human skeletons. Hindi daw Filipino kasi mahahaba yung
Sa aming paglilibot sa Cebu City, kitang-kitang impluensya ng Kristyanismo sa lugar. Naging mayaman sa kasaysayan at kultura ang Cebu mula nang ibinao ni Magellan ang krus na ito. Dito sa Lapu-Lapu City matatagpuan ang ilan sa importanteng landmarks ng ating kasaysayan. Taong 1866 itinayo ang Magellan Shrine. Sa lugar na ito pinaniniwalaang namatay ang itinuturing na The Great Explorer na si Magellan matapos makipagdigma sa mga tauhan ni Lapu-Lapu. On this spot, Ferdinand Magellan died on April 27, wounded in an encounter with the soldiers of Lapu-Lapu, Chivo. Sa di kalayuan, nakatayo naman ang rebulto ni Lapu-Lapu. Dito pinaniniwala ang naganap, ang Battle of Mactan. Si Professor Emilio Pascual ay dalubhasa sa Visayan history. Isa si Lapu-Lapu sa kanyang pinag-aralan. Sir, can you describe him more as a person based from yung kung ano yung little obviously, doon pinoprojection na parang matipuno, di ba? Well, that is all. That is part of the packaging, baga, the imaging. Naro-romanticize Yeah, niya, no? part of the romantic Lapu-Lapu. Because defender nga siya. Yeah, defender. So warrior, Warrior. matapang. So he has to be depicted as, able-bodied, or not just even able-bodied, well-chiseled. Ilang abs ba niya? Walang takot. Oo, di ba? walang takot. Kahit, always. kahit yung kanyang sword lang ang dala niya, no? So ang stance niya is always Palaban. Palaban. Okay. So ready for attack or Correct. ready for Not- defense. Hindi natatakot ang Ito ba yung itsura niya? Maraming rendition si... Yeah, this is probably the oldest Okay. and Image. used in official picture guides for students. How accurate that is, we wouldn't really know. Because if we base it on the text of Pigafetta, Yes. Pigafetta never really got to meet him. Kasi si Pigafetta never went down the ship. So when the battle took place, nandun lang siya sa ship. So he witnessed the battle from afar. Encampment dito palagi. Taon-taon. So maraming tao dito. Pagka tuwing April ho ba yan? April? So, Sabi bale- ni Pigafetta, nasaan yung yung mga- galleon ni Magellan? How far from here? Hindi ko maalala, pero it should be something like From this direction. 200 to 300 meters away from the Okay. shore. At nagbabaan yung mga tao. Tapos, they Pasila. came at a time na low tide, mababaw. Tapos, so they could not even use their cannons. Yes. So it had to be a man-to-man, hand-to-hand fight. Mano-manong, mano-manong, paglaban. Siguro pagdating nila sa shore, pagod na. Okay. So, At marami na sa kanila, napatay o sugatan na. yeah, I mean, it was parang, if we base it on the number of people who supposedly died, massacred talaga sila. Based on the account, something like, it was a battle between 800 to and more. And then Versus? Lapu-Lapu, I think, only had like 58, 50. I'm not very sure about the numbers. Pero Okay. konti lang talaga. Outnumber talaga. Outnumbered talaga. Plus yung kampilan palaging dinidepict na yun yung ginagamit na weapon ni Lapu-Lapu. Is it accurate then? Yeah. Everybody had a native sword. Yes. Kasi yung pagpapanday ng sword, mahal din yun. Okay, okay. So usually only the the leaders and the Iba mga sibat na siguro? siguro or baka ano lang yung spears lang na Okay. makeshift. Mga fighters. Matapos mapatay si Magellan, wala nang naitalang pangyayari sa buhay ni Lapu-Lapu. Ngunit may mga kwento na ng ibang bayan daw ito at ang kanyang pamilya.
Ngayon ho ba marami nagkiklaim na kamag-anak ito sila po? Marami dito sa Mactan, on the island, and then as well as in other parts of the Visayas. Kasi nga may claim na si Lapu-Lapu is really from Camotes. Yes. Then there is also Biliran in Leyte, yes. or is separate now from Leyte. Yes, It's a separate province. Yes. Mahigit 2 oras ang biyahe mula Lapu-Lapu City hanggang Camotes Island sakay ng ferry. Ayon sa mga matatandang residente ng isla, doon daw naganap ang totoong Battle of Mactan. Sa kahabaan ng shoreline na ito, sinasabi nilang naganap ang labanan sa pagitan ng puwersa ni Lapu-Lapu at Magellan. Imposible rin daw kasing lumagpas sa 4 na oras ang biyahe ni Magellan kung galing lamang sila sa Cebu City, kung saan ibinaon nila ang krus at nagsagawa ng unang misa para kina Raha humabol. Yun ang paniniwala namin. And then, they also claim kay Pigafetta na during the battle, yung Battle of Mactan, there were 1,500 families na dito. Doon sa Mactan na place na yun, 1,500 families, na we think na impossible yun sa Opon, which is the old name of Mactan, kasi yung Mactan, Cebu, ngayon lang yan tinawag na Mactan. Ang mga hukay na ito ay ginawa ng mga lokal na residente noong dekada 70 pa. Ang mga laman nito ang nagpatibay ng kanilang paniniwala. It's based on mga yung nakuha dito, yung area na to. May civilization na talaga. Early 70s, parang accidental lang may nakita dito ng mga potteries. Dito, somewhere here. Then nag-start doon, nag-dig na sila and more, they saw more. Tapos yung parang significance na nakita nila, yung parang talagang yung mga Stone Age na mga artifacts. Sa kasamaang palad, maraming artifacts ang hindi naibigay sa tamang otoridad. Mangilan-ngilan na lamang ang kanilang naisalba. Tapos doon nag-start yung mga early diggers. Loots lang talaga. Ito na yung gawa ng mga noon, yung dig, doon banda, kanya-kanya ng kuha. Tapos may nakuha sila dito mga skeletons, ng tao, human skeletons. Ang more of, hindi daw Filipino kasi mahahaba yung nilagay sila at one tomb. Nasa pangangalaga na ng mga museum ang ilan sa mga nakuhang artifacts. This is only part of the loots from the Mactan diggings. Some of it we saw before, but it's no longer here. Some of it are already in different museums in Cebu. But this is only we gathered from people here who loaned these things to us. Actually, we don't have the age nito, carbon dating, pero we think na itong mga gold galing sa kanya. Ito sabi ng mga taga-museum, mga historian. Yun yung sabi nila na parang strong ang nila na belief nila na dito talaga yung Battle of Mactan. Hindi namin nakuha kasi meron din yung mga sword. Wala sa amin na. Baka kalat-kalat na siya. Kalat-kalat na siya. We believe that Magellan was here before. So this is the Battle of Mactan occurred here, not in Mactan, Cebu. Marami ng librong na isulat, marami na rin interpretasyon ang nabuo. Sa ngayon, ang tanging piping saksi ay ang mga bagay na ito. Paano nyo naging kamag-anak? Puan, ako kapuhan. Apo? Apuhan. Apo. Oo, apo. Layo nun
Kinaumagahan, tumula kami patungo Barangay Mactan upang kilalanin ang mga katugon ng ating unang bayani. Maraming pamilyang umaangkin sa karangalan na maging kamag-anak ni Lapu-Lapu. Ang Punta Engganyo, dito sinasabing nanirahan si Lapu-Lapu at ang kanyang pamilya. Naglipa na rito ang isa pa sa kamag-anak daw ni Lapu-Lapu, ang pamilya Pagobo. Si Lapu-Lapu, paano niyo naging kamag-anak? Kuan, ako kapuhan. Apo. Apuhan. Apo. Oo, apo. Layo nun Oo, di ba? malayo na. Malayo na. Paano ho nangyari yun? Kuan na yung Lapu-Lapu. Sa nanay, sa tatay? Sa tatay? Si tatay. Okay. Si tatay. Panahon ni Adto, ang among apelido Pagobo. Lapu-Lapu, family name Panahon talaga. nga, nahitabo nga si Magellan o si Lapu-Lapu nagkakontra. Mo na nga giusab na mo ang mga apelido kay ang mga Pagobo, Lapu-Lapu, pamatyon man ni Magellan. Sa mga katsila. Kaya nag-iba-iba kayo ng apelido? Iba-ibang apelido. Lapu-Lapu, apelido? Ano yung... Apelido. Oh. O, Ano na- unang pangalan niya? Ang pangalan ni Lapu-Lapu, Lapu-Lapu rin yung pangalan ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu lang? Oo. Lapu-Lapu lang. Lapu-Lapu lang. Isa daw sa pruweba ni Tatay Jojo ay ang kanyang lolong si Muchong, kilala sa lugar na nagtataglay ng kakaibang lakas. Si Mutjong is the grandfather of his lolo, who was believed to be very strong man. Nga, yung kalabaw, isang kamay lang, tapos bubuhati, tapos lagay sa... He was also bulletproof. Bali, he had antingan, that's what we call them here. So they had powers. And basically, his main source of the story of Lapu-Lapu comes from the Mutjong legend. Alam ng mga Pagobo na marami pang ibang pamilya na umaangkin din sa pangalan ni Lapu-Lapu. Ngunit naniniwala si Tatay Jojo na lahat sila ay kamag-anak. Nag-iba-iba na lang ng apelido sa paglipas ng panahon. Sunod naman naming pinuntahan ng mga Talinting. Dito rin sa Punta Engganyo nakabase ang pamilya Talinting. Si Tatay Arding, aktibo sa barangay bilang tanod. Maraming kwento si Tatay. Isa na rito ang kinahuntungan ni Lapu-Lapu. Dinala niya kami sa isang pribadong lugar kung saan ang pasalin-salin na kwento ni Lapu-Lapu ay tila nanganak ng sari-saring alamat. Halimbawa na lang, ang batong ito raw ay ang mismong tatay ni Lapu-Lapu. Pero kining lugar sa una, wa paningan li Punta Engganyo. Ganla ni sa una diri og lugar ni Dato Mangal. Papa ni Lapu-Lapu, no? Hindi daw ordinaryong tao si Datu Mangal. May kakayahan daw itong makakita ng mangyayari sa hinaharap. At posible daw na nakita nito ang magiging laban ni Lapu-Lapu kay Magellan. Na ginganla ni lugar og lugar ni Dato Mangal. Usaha siyang gitahod sa mga tribo dinhing lugar. Unya karon ning abot man ang kasaysayan suma sa iyang pagpanagna kay usama sila ka manggialamon bisag way grado nga giingna niya si Lapu-Lapu si Malingin nga Lapu-Lapu pagbantay kamo kay dunay mo kontestar sa mga lugar kung dili mao ang langyaw ang mga Espanyol. Sa kabilang dulo naman ng barangay Punta Engganyo, matatagpuan ang isa pang bato. Dalawang bersyon sa kwento ng batong ito. Marami nagsasabing ito raw ang kapatid ni Lapu-Lapu na si Malingin. Ang iba namay sinasabing ito mismo si Lapu-Lapu. Habang lumilipas ang oras, dumadami na rin ang mga alamat na kanilang ibinabahagi sa akin. Ipinatayo raw ang simbahan at mga rebultong ito ng isang kamag-anak ni Lapu-Lapu dahil sa isang panaginip. Sino ba ito? Ito si Lapu-Lapu. Ito naman si Mangal. Mangal. Si Malingin yan. Malingin kapatid. Lapu-Lapu. At saka yung doon, si Bauga yata yun. Bauga. Sino si Bauga? Asawa ni Mangal. Kapatid to si Lapu-Lapu at si Malingin. Naniniwala silang ang mga rebultong ito ay nagdadala ng swerte sa sino mang dadalaw dito.
Kung swerte ang dala ng rebulto sa Punta Inganyo, kamalasan naman umano ang dala ng estatwang ito. Itong oldest statwa. Yeah, ni apparently. Lapu-Lapu. Apparently this was this is the 1933, no? 1933. Oh. The municipal hall used to be across. May mga kwento na pinalitan ng mga weapons, ano? Oo, yung original dito, bow and arrow yata. Bow and arrow. Pana. Oh. Pana. Pinalitan ng orihinal na sandata na hawak ng estatwa dahil sa mga naganap sa 3 mayor ng Opon na ngayon ay Lapu-Lapu City na. Nakatutok daw kasi ang pana sa dating munisipyo. He died. He was not able to complete his term. Okay, But okay. shortly after the completion of the monument, namatay siya. Okay. But then the one who took over him, his nephew, Oh. namatay din in office. De La Serna rin. Mayor De La din. Serna Okay. din, oo. And then the one who replaced him also died. So with these 3 deaths in a row, All natural deaths. apparently. Okay. So when with the 3 deaths, people started talking yung mali yung jinx ng estatwa. So the one who took over decided to change the bow and bow and arrow with into- the pistol. May nangyari bang masama doon sa mayor na nung pinalitan yung... Wala. Wala He na. was able to finish his Okay. term, and in fact is the longest serving mayor of the municipality, parang 32 years yata. Baka may seal of approval nila Lapu-Lapu. Siguro na. But kasi like, ang bow and arrow is the weapon of the infantry, yung bali lower class soldiers. Correct. So, baka nga, na-insulto siya. Tila maraming bumalot na misteryo at intriga sa mga bagay na nagsilbing paalaala sa kabayanihan ni Lapu-Lapu. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisilbing pampagana sa mayamang imahinasyon ng kanyang mga kababayan. These are the weapons that Lapu-Lapu would have used. So mahaba ba yung kampilan? Mahaba. If I were Lapu-Lapu, I need to kill Magellan. This is what I would use. Isa ang Museo Sugbo sa mga nangangalaga ng mga pinakalumang artifacts na nakuha sa mga panahong bago pa man dumating ang mga Kastila. These are the weapons that Lapu-Lapu would have used. There's the Campilan. Carried around This is a his Campilan. waist. Oh. And this is of that period. But this comes from Bantayan. Oh. So mahaba ba yung kampilan? Mahaba. Okay. This is part of the... This is, if I were Lapu-Lapu, I need to kill Magellan. This is what I would use. Nakadisplay din sa museo ang isang artifact na kasama sa mga nahukay sa Camotes Island. One of the stories posited in Cebu is that the Battle of Mactan happened in Mactan, Camotes. Mactan, So, Mactan. okay. Oh. So we went to the site and we got this. Ito lang, hindi ito. Kasama itong tatlo. At yung mga shell bracelets. The site was looted in the 70s. Inubos na mga looters. But they said mga malalaking jars. So it was a big settlement. So sadly, there's so many controversies. The proof is long gone. Ito ba yung No. usual? This is not close to the portraits of There was the never people? any description of Lapu-Lapu. Okay. So this is just imagination. So ganun yan. Officially, sir, wala pa tayong nahukay o natagpuan na gamit belonging to Lapu-Lapu. Wala. But there are reports of looting. What are the chances na may matatagpuan pa tayo na material, gamit na pwedeng pag-aari ito ni Lapu-Lapu? Kasi tingin niyo malabo na. Malabo na. Malabo na. Ayon kay Jobers, maging ang dapat sanay na italang mga pangalan ng mga kamag-anak ni Lapu-Lapu ay hindi rin nagawa. One of the strangest things that happened when Legazpi arrived was he was not ordered to look for Lapu-Lapu or Lapu-Lapu's relatives. There was no vindictiveness on the... I mean, would have expected sa mga Espanyol, sa mga Europeans, look for that guy or his children. Massacre them because they killed our, It wasn't like that. It wasn't like that. There was no order. Walang ganong... Legazpi was not ordered to look for Lapu-Lapu or his ancestors. There's none. He doesn't make a report. In his report letter to King Philip II, he did not report about Mactan or looking for Magellan's remains. That was not his order.
Dahil hindi sapat ang mga ebidensya ukol sa mga naganap kay Lapu-Lapu, bumase na lamang ang ilan sa mga nagpasalin-salin na kwento ng kanyang kabayanihan. Kaya gumagawa ng paraan ng historians para alagaan ang mga natitirang katotohanan sa buhay ng ating bayani na si Lapu-Lapu hanggang sa makakalap sila ng bagong ebidensya. We do not really know much about the historical Lapu-Lapu, so kumbaga, go on with the legends. Because all these legends anyway build around the greatness of the man. Well, I think the Spaniards suppressed the whole evidence because it's embarrassing to them. Kinausap namin si Mar Vidal, ang sikat na pintor ng Cebu, upang magbigay ng kanyang sariling interpretasyon sa itsura ni Lapu-Lapu. Base na rin sa ibinigay na listahan ni Sir Emilio na itsura ng mga sinaunang Pilipino. Sa kamay ni Mar, unti-unting nabubuo ang posibleng imaheng ito. Ito na nga kaya si Lapu-Lapu. The problem with all these Lapu-Lapu stories is no one has really sat down to analyze what evidence do we have, how do we picture out things. Lapu-Lapu, no standardization about it. Definitely for Cebuanos, he is like our symbol of regional pride. If the Tagalogs have Rizal, we have Lapu-Lapu. Ang mahalaga, naalala natin na siya na mayroong lumaban sa mga conquerors ng araw. At yun ay tamang gawain na dapat natin gayahin. Kapag merong nangaapi, kailangan labanan. Yun ang aral ni Lapu-Lapu. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Dahil sa kanya, naging malaya yung especially mga Bisaya. Isang pride sa amin kaya yung Mga taga rito, ano? dahil nanalo siya sa digmaan niya. Edwin Magellan. Legend may siya diri sa Cebu. He's a fighter! He's the one who killed Magellan! Do you know Lapu-Lapu? Oh, you know him? You don't know. I don't know. He just protected the Philippines from the Spanish. From the Spanish, huh? Matapang at saka, mabait, mabuti yung tao.